Magandang buhay mga kababayan. Ito na naman ang yan Lola, si Lola Madam Villanueva. Pero dito sa TikTok ako si Gloria Christian Villanueva. So, bago yan baka pag di ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na kayo. Like, share, and comment. Ayan. Tungkol dito sa ating president. Grabe ang ating president. Ngayon ko lang napanood. Kakapanood ko pa lang sa news. And then, ayun, narinig ko na sinabi niya na wag na lang pa-impeach si Sara. Grabe, hindi ba? Parang siya, parang kumbaga sa sunog biglang namatay yung sunog. Parang ganun dating sa akin yan no? Kasi nga nag-aapoy na bawat bawat kampo sa impeach na yan. Pero yun, sabi niya wag na lang. Kasi ano mapapala ng mga Pilipino dyan, saan niya gano'n. So kumbaga nag-iisip talaga ang ating president, diba? Masyado, meron po talaga siyang wisdom coming from the Lord. I believe that. Kaya alam niyo, naalala ko tuloy yung sinasabi sa Bible. Sabi ng Panginoon sa Romans, saan na ba yun? Romans 12:19. Ang sabi ng Lord, sabi niya, Romans 12:19, bakit basahin ko? Sabi niya dito, okay, 12:19. Sabi niya, do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. Sabi niya ganon. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Yan. On the contrary, if your enemy is hungry, sabi niya ganon, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Ganon po ang ating. So, ang ganda po ng example ng ating president, di po ba? Ganon. Tapos, di ba sabi rin sa Matthew 5:44, ito yung sinasabi dito. Wait lang. Sabi niya, 5:44. But I tell you, love your enemies. Ayun. And pray for those who persecute you. Parang, di ba yung sinabi ni President kanina, doon sa news, sabi niya, kasi sabi ni Sarah, wala na, no more chance na talagang maging magkaibigan sila ulit. Parang something like that, though hindi naman siya verbatim. Pero sa anong sagot ni ni President Bongbong, natawa pa siya. Sabi niya, never say never. Sabi niya gano'n. O nga naman, kasi nga, hindi siya talaga, he is a man of peace. I believe that. And he is a real statement. Kasi, iniisip niya yung mga susunod na henerasyon. Diba? Kung magkakagulo-gulo ang Pilipinas, sino ba maapektuhan? Tayong lahat. Plus, yung, tawag dito, yung next generation. Pero yung sinabi ng Panginoon, na I will avenge, di ba? Sabi niya, vengeance is mine. I will repay. Kaya kanina hindi ko pa yun napapanood si President Bongbong. Pero nakinig ako sa Lord kasi prayer and fasting, nakikinig ako nakababad tayo sa Lord, no? Alam niyo ba, meron ako i-share sa inyo. Sinabi ng Lord kanina. Sabi niya, anak, kinakailangan kayong aking mga anak ay maging alisto sa mga mangyayari pa sa inyong bansa. Nais kong palagi ninyo ipanalangin ang bansang Pilipinas ay patuluyang umunlad. Yun ang maganda dyan. Sa ilalim ng pamamahala ng inyong President Ferdinand Marcos Jr. Siya ay patuluyan kong binibigyan ng karunungan. Yung karunungan galing sa Lord yun no? Upang kanyang matupad ang aking layunin para sa inyong bansa. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya, anak, tandaan mong walang makakagapi sa inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Siya pa din ang taong aking itinalaga. Di ba yung po sinasabi ko sa inyo dati pa? Si PBBM ay inihalal ng mga Pilipino, majority,
pero itinalaga din siya ng ating Panginoong Diyos, the sovereign God who made the heavens and the earth. Yes, ganun siya kamakapangyarihan. Kaya sabi niya, siya pa rin ang taong aking itinalaga upang mamuno sa inyong bansa. Sabi niya, hanggang sa siya ay makatapos sa kanyang termino sa 2028. Sabi niya, at ang sino mang magtatangkang siya ay patalsikin ay hindi magtatagumpay. Sabi niya, kundi sa halip ay kanilang mararanasan ang lupit ng aking mga kamay. Oh my God, sabi ko, Lord, kayo lang po magsalita sa akin, my dear Father. Sabi niya, anak, tandaan mong ako ay hindi nagsisinungaling. Tandaan mong ako ang Diyos ng katarungan. Nais ko malaman ninyong mga Pilipino na ako, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay Diyos ng katarungan. Nakikita ko ang lahat ng inyong ginagawa at ang lahat ay makakaranas ng aking parusa sa kanilang ginagawa. Huwag ninyong akalaing ako ay magsasawalang kibo na lamang sa mga nakikita kong kabuktutang ginagawa ng mga tagapamahala sa inyong pamahalaan. Sabi niya, asahan ninyong bagamat hindi gaanong kumikibo ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi ko nagagawan ng pagkilos ang ginagawa na inyong Vice Presidente Sara Duterte. Marami na siyang kasalanang ginawa at ginagawa pa upang magkamal ng salapi at upang maagaw ang pwesto ng pagkapangulo. Ngunit tandaan ninyong ang lahat ng kanyang mga ginawa ay kanyang ipagsusulit sa akin. Hindi siya maaaring makaligtas sa parusang kailangang maipataw sa kanya. Ayun. So, yun po ang sinabi ng Lord kaninang umaga lang. No po. So, tandaan po natin, ang Diyos ang nagbibigay ng parusa. Siya ang magpapataw ng parusa sa mga nagkakasala. So, praise God po, meron tayong isang presidenteng mahinahon, di ba? Maunawain. He is a man of peace. Ano po? Kaya, salamat sa Panginoon kasi dinidinig niya yung mga panalangin natin na maging maayos at maunlad ang ating bansa. Mapayapa. Yun. Yung sinasabi niya sa 1 Timothy 2. Sabi niya rito. Sabi niya sa 1 Timothy 2. Yan. Basahin natin. Saan na ba yun? Ito. Sabi niya, I urge then, first of all, that requests, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. That is good and pleases God, our Savior. Yan. Who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So, yun po mga kababayan, talagang mahalaga po yung pananalangin natin para sa ating mga pinuno. Para sa ating pinunong Pangulong Ferdinand Marcos Jr., wisdom, yan po, kailangan po niya yan. Lakas ng loob, tibag ng dibdib, at para sa mga corrupt na government officials, sila ay malantad at maparusahan. Yun po. Ganun po, yun na nasa scriptures. Amen po. So, manalangin tayo para sa ating bansa. Lord, thank you dahil sa mahinahong presidente namin. Patuloy na ingatan niyo po siya. Patuloy na bibigyan niyo po siya ng karunungan, yung po nanggagaling sa inyo. At Lord, sinasaway po namin yung espiritu ng pagkagahaman, espiritu ng rebellion sa pangalan Jesus. But let there be peace, O Lord, in our country. Lord, salamat po. Lahat na ito'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. So ito pa ngayon ng inyong lola, sila lang Madam Villanueva, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kaysa yan ang buhay. God bless everyone. Bye!